Okay, after 10 months na paggamit dito kay Aerox Standard, gumigewang siya, nararamdaman ko. Pero sa experience ko mga ka-riders, yung gantong gewang, siyempre bago ito, imposible naman may sira agad siyang pyesa, di ba? Tingin ko gulong natin malambot. Kasi nung isang linggo, lumambot na rin yung gulong natin, napapunta tayo sa San Pablo. Tataka ko bakit ang bagal ng takbo ko pala. Nung tumigil ako, chinek ko, malambot nga. Then in-expect ko butas siya, pero nung minadaan na naman akong vulcanizing, pinahanginan lang natin na mga ilang PSI lang, okay na uli. Naitakbo ko na pabalik-balik pag galing San Pablo to Santa Cruz. So ngayon lumambot na naman siya, dadali na natin sa vulcanizing at baka may butas na nga. Bagay sulit na rin yung 10 months na paggamit. Pero nyo, ano to ha, tubeless, wala pa rin tayong na-experience na butasan tayo. So dito malalaman natin kung meron bang nakalagay dito na ano, na tire sealant. Alam ko wala eh, pagka brand new. So pag wala, ilalagyan natin. So pupunta muna tayo sa vulcanizing para ma-check. Sa likod lang naman yung aking gulong na lumalambot. So pag tubeless naman, hindi problema ang ano, pagpo-vulcanize. Kahit hindi natanggalin ang gulong, di ba, pinapasakan lang, parang ano, tawag dun sa rubber na yon. Okay na uli. So makikita natin ngayon kung butas pa siya. Dali na natin sa vulcanizing dito. Dito natin dinala kay Tristan Tire Supply. Dito lang po ito sa Calyos. Okay, Sir Joel, good morning. Papacheck ko lang yung ating Aerox. Ngayon lang siya lumambot ng gulong after 10 months na paggamit. Papacheck ko lang, baka may butas dito sa likod. Pang likod ba? Oo, likod lang. Okay. Sige. Pre, ilan bang normal na PSI sa gulong sa likod? Pagka sa gantong Aerox? Kalimitan 35 PSI. 35 PSI. Okay, check natin na. Lambot niya kasi baka may butas. Pero tingin ko maliit lang butas nito. Hindi naman siya sagaran kung lumambot eh. Ayan, nasa 265 kilos or 584 pounds ang kanyang max load capacity. So, talagang ito, heavy duty dahil malaki nga po ang size niya. 140 by 70 by 14. Dito po sa rear tire ng Aerox. Alam nyo, binata pa ako na dito na tong pwestong to eh. Kaya sigurado expert na tong si Joel sa pagbubulcanize. Ayan, checkin natin kung may butas. Yan ang unang procedure. Siyempre, lalagyan ng tubig. Yan, tasahuran para malaman kung may singaw. At pag nagbubble siya yun, matik na may butas yan. Galing na ako San Pablo nung isang araw. Doon lumambot, tapos pinahanginan ko, tumigas naman. Kaya nung naka-standby sa bahay, hindi kaya may kinalaman pre yung sobrang init, kaya lumalambot. Wala naman siguro. Lalo pa nga natigas yan pag may... Okay, so dapat butas nga. may butas. Okay, saan sir? Binabulay, yun. Sir, mga stock ba na gulong, bawa unang kuha, meron na yan agad tire sealant? Wala pa talaga. So lalagyan natin ng tire sealant, Papasakan muna natin bago. Okay, sir, asan ang butas pa? Ayun, parang may nakasalpak na patulis na bagay, Ito yan. Ayan, mamarkahan ni Sir Joel. Ayan ang butas. Isa lang sir, isa lang? Isa lang. Buti naman, isa lang. Siguro kaya hindi siya agad nalambot. Maliit lang Ayan mga ka-riders, hindi talaga may iwasan. Pero sa sitwasyon ko po, sa loob ng 10 months, lagi tayo nasa biyahe. Sulit na po na ngayon lang siya nagkabutas. Buti walang masyadong customer. Siguro napakainit kasi kaya Pasak lang pasak lang Yun maganda naman pag sa tubeless sir, hindi na kailangan kalasin ng gulong. Hindi na. Ayan, check lang natin yung tatanggalin ni sir. Malalim ba? Medyo Mahaba sir medyo. Ribbit ito, Sergio. Ribbit, bala ng ribbit. Bala ng Ribbiter. Okay. Isasalisi mo na lang para habang dito ako sa kabila ha. Palit tayo. Yan.
ngayon po ay May 4. Ayan, first time natin magpa-vulcanize sa ating Aerox sa loob ng 10 months na paggamit. Ayan, sulit na rin sir, ano? Sulit na rin. Lagi pa tayo. Bago na plat, no? Oo, lagi pa tayo sa biyahe. Ayan. Ayan, talagang may naiiwan siyang ganyan. So, putulin natin. Ito sir, ito yung nakapag-flat sa atin. Sino kayong salarin nito? Bagay, talagang hindi maiwasan, ano? Puputulin natin Ayan, yung tapos sobra. tatapasan. Yung excess. Alisin natin. Yun. Ano kaya sir, lagyan na natin ng tire sealant? Okay. Okay, dito po ako sa Tristan Tire Supply. Meron mga second hand na gulong at saka brand new. Ayan, pasyal lang po kayo dito. Ayan, may mga available po sila pang 4 wheels, saka siyempre sa pang single, pang tricycle, saka pang maxi scoot. Naalala ko dito ako bumili ng mga second hand na gulong ng pang RFI natin eh. Ayan, may nakuha naman tayo. So ayan lang. Dito lang po to sa Barangay Calyos, mga taga Santa Cruz. Pasyal-pasyal lang pag may problema tayo at naghahanap tayo ng murang gulong. Dito si Tristan Tire Supply. Okay, itong nga pala sir, magkano yung gantong tire sealant? Ito say, dati pa rin yung bigay ko. 140. 140, okay. 500 ml. Okay, 500 ml, kalahating litro, 140 pesos. Anong tatak niyan sir, nung anong yan? Extreme. Extreme Tire Sealer, ayan. Okay, lalagay na natin. Siya lang. Nanonood lang tayo. Hindi sir, tatanggalin muna ang hangin, ano? Okay. Kaya nilagyan ng hangin kanina para makita yung butas. So ngayon, maglalagay ng tire sealant, hindi ho siya papasok pag may hangin. Kaya tatanggalin ng hangin. At sigurado kahit tayo matusok na matatalas na bagay, pag may tire sealant to, matagal bago siya lumampot, ano? Unless talagang malaking butas, ano? Okay, dito ulit tayo sa kabila. Kaya lang, mainit. Dati yung last na vlog mo dito, nauna. Oo nga, pero sana umulan na, Mayo na eh, pero hindi na, something pa rin ang init, oh. Kahapon kala ko ulan na eh, madilim na ang langit eh, kaya lang hindi tumuloy. Mampun na kahapon. Ambon lang, oh. Ulitin ko sir, 35 PSI ang hangin niya. Okay, sa ano po yun ha. Kadalasan naman po yun yung ano eh, normal na karga. Eh syempre lalagyan ng straw para pumasok doon sa ating pito. Ayan, tapos pipiga-piga na. Uubusin ba natin yan sir? Uubusin yan. 500 ml yan. So pag dalawa palang gulong sir, isang litro ano, tig 500 ml. 500. O sige, saka na yung front tire natin at kulang na budget. Yan. Mabilis siya umarga kasi may straw. Ang hirap nga naman pag tatanggalin pa yung gulong ano. So dito, dire-diretso na oh. Tatanggal tayo niya. Kaya mabilis naman maubos yung kanyang tire sealant. Yan. Okay. Ayos na. Ayan ha. Extreme Tire Sealer 500 ml. Ayan, saka uli hahanginan syempre. Okay, wag yung kakalimutan, ihigpitan yung pito para hindi siya sumisingaw. Ayan, dala na ni Sir Joel yung pangsukat ng PSI. Sakto, 35 sir. 35 ang Sakto. sukat. Okay, sakto. Ayos. Ayan mga ka-riders, tested na natin kapag malaki ang gulong. Ayan, never po ako naka-experience na tayo po ay ma-slide o medyo dumulas. Talagang stable po ang ating takbo kahit mag-banking-banking tayo. Kaya sa mga nagpapapayat ng gulong, shoutout po sa inyo. Magpataba na rin po kayo ng gulong para iwas disgrasya tayo. Okay, tapos na. Mabilis lang naman. Wala pang 5 minutes na Sir Joel. Wala pa. Okay, dahil walang customer si Joel, abalahin natin. Sir, baka may shoutout kayo. Shoutout dyan sa mga followers ni John Sapungan TV. Okay. Salamat po sa Sino ba? Siyempre, yung mga kaibigan mo, mga kamag-anak, sino siya mga shoutout pagkala ko mo? sa Bicol. Sana Okay. nanonood kayo dyan, mga Fernandez family. Fernandez family. Okay. Serrano family, yung mga kaibigan ng mga kaibigan ko dyan sa Bicol at dito sa Santa Cruz naman.
Asawa at anak, syempre. Wala ba? Pero Sige. si Sharon, misis ko si Sharon Fernandez at si Trisha, yung panganay ko. si Okay, Nelo. dito po pinangalan yung shop ano, sa Trisha kay Tristan. and Tristan. Yan. Dalawa ito, dalawang anak mo to. Trisha and Tristan. Trisha saka Kaya, Tristan. Okay. combination, Okay sir, maraming salamat ha. Okay, thank you. Ingat. Okay. Ayan, ang sarap na uli gamitin. Matatag na uli ang takbo niya. Hindi katulad nung pag malambot siya, siyempre, papagal ang takbo natin tapos medyo gewang-gewang, di ba? So ngayon, stable na uli ang takbo natin. Pwede na uling paspasa na. Ayun lang mga ka-riders na napagkamalan ko. Akala ko dahil kaya lumambot ang gulong niya ay dahil sa sobrang init. Pero hindi ko pala, sabi ng vulcanizer, mas dapat malalo daw tumigas kapag mainit. So yun nga pala, may butas talaga. Ayan, no problem. Kahit mag-banking tayo. Ang sarap talaga gamitin pag tamang-tama lang ang hangin sa ating mga gulong. Okay, magpakarga na tayo. Dito po sa Duhat na Barangay Duhat sa Uno Fuel Station. Ang update po sa gas, ayan sa diesel 58.90. Tama ba yan? Diesel 58.95 nakalagay. Parang ang taas ng diesel ngayon ano. Pero sa ano tayo, dito tayo sa gasolina syempre. Sa unleaded Maxi Green 58.98. Parang pare-pareho sila ng presyo ano. Dito sa Maxi Power 59.98. Oh, so almost 60 pesos na lahat. Okay, pagas na tayo. Linawin natin dun sa gasoline boy kung magkano pa talaga. Parang mali itong nasa karatula nila eh. Okay, ito po pala ang tama. Dito sa diesel ng Uno, 54.50 ang kada litro. Sa unleaded po, 58.65. At sa special, 59.65. Kaya sa special tayo. Bali, 60 na rin siya halos. Okay, fuel ano po ito Uno Fuel Station. Ang init. Pero kahit mainit to, no problem. Maganda tong nabili natin na arm sleeve dito sa Lazada, 'di ba? Lumalamig siya sa loob kahit na mainit. Kaya Lazada, bekenemen. Ganda rito hanggang dito sa ating kamay. May butas siya. Hindi na ako naglagay ng gloves kasi nga mainit saka maano sa kamay, parang nangangati yung kamay ko dun sa gloves na makapal. So ito, komportable tayo. Yun lang, wag tayong madidisgrasya kasi wala tong protection sa ating mga daliri. Pwede tayong masugatan. Pero overall naman, maganda yung performance niya. Hindi tayo mangingitim na at hindi tayo maiinitan sa sobrang init ng araw. Okay? Lazada lang. Meron pa tayong 2 bar. Pero pakarga na tayo. Sir, full tank pula. Sige, sikarin mo pa. Malalim yan. Hindi naman natutuyo ang gas no, basta't naka ano, kahit nakabilad na kung ano naman siya. Takip naman huwag lang sisingaw. Ayan, nasa almost 4 liters ang ating kinarga. Dahil meron pong 5.5 liters na fuel tank capacity ang Aero. Okay. Magkano kuya? 232. Dali tabi lang ako. Teka. Saan yung pera ko? Nako, naibayad ko nga pala sa tire sealant saka sa vulcanizing. Patay.